Yo, good day mga kabakal. So konting tips, ito ay butt joint. So hinangin natin ng 3G mga kabakal, vertical. Okay, so ang kapal ng ating plates ay 10 mm. And then yung ating gap ay 3 mm. And then yung ating root face 1 mm mga kabakal. So manipis lang yan. Okay. So ang gamitin nating amperahe voltahe dyan mga kabakal ay 130 ang ating amperahe or wire speed. And then yung ating voltahe 16. Ang supply ng gas natin dyan mga kabakal 15 to 20 lang ang maximum mga kabakal. And then gagamitin natin CO2 combined mix. Ayan, argon 82%. And then yung carbon dioxide 18%. Okay, so umpisa natin mga kabakal. Let's go. Okay mga kabakal, so ang gamit nating wire dito mga kabakal, MIG wire ay 1.0. Okay, so umpisa natin. Let's go. So hindi na tayo gagamit ng weaving dito mga kabakal, no? Kasi sa tingin ko ay malaki itong gap natin. Kaya gagawa lang tayo ng konting keyhole. Kapag alam natin na lulusot yung wire natin, atras natin. And then saka bumalik at saka babalik tayo doon sa may ating keyhole. Ganyan lang. So yung wire natin mabilis, kailangan natin hinaan pa. So, ganyan lang mga kabakal ang pagtira ng MIG. Huwag natin unahan yung tunaw kasi lulusot yung ating. Pag tinutok mo ng diretsuhan sa may ating root face, gitna, ay lulusot to. Okay, so yan yung ating unang pasada. Alright, so tanggalin natin, silipin natin kung anong kinalabasan ng ating root pass. Alright, so ito na yung root pass natin. Okay, so malakas yung wire natin mga kabakal. Kung makikita nyo dito sa may root pass natin ay maumbok. So ibig sabihin lang yan, malakas yung wire, pwede natin babaan natin ng konti yung wire and then voltahe. Okay, so ito mga kabakal, guide lang ito, no, para sa mga kabakal natin baguhan. Guide lang ito kasi lahat tayo mga kabakal, iba-iba naman yung pulso natin. Mayroong welder na kaya niyang dalhin kahit na malakas yung amperahe at saka voltahe, and then mayroon namang welder na kaya lang ng kamay niya ay mahina na voltahe at saka amperahe. Okay, so ito ay guide lang mga kabakal. At least kahit papaano mayroon kayong idea about sa voltahe at saka amperahe sa settings natin. Ngayon, kayo na lang bahala mag-adjust mga kabakal, dagdagan nyo or bawasan nyo. Kaya lang ng kamay nyo dalhin mga kabakal. Okay, so kayo pa rin ang magdidesisyon kung gaano kalakas na amperahe at saka voltahe ang kaya ng kamay nyo. Alright, so ito ay ano lang to mga kabakal, for idea lang to sa inyo. At least alam nyo kung saan kayo magbe-base na voltahe at saka amperahe. Alright, ngayon i-hot-pass na natin. Ngayon mag-hot-pass tayo mga kabakal. Hot-pass and then preparation for capping na tayo mga kabakal. Ngayon mag-iiwan tayo dito ng kahit 1 mm sa gilid para mayroon tayong guide mamaya para sa capping natin. Okay, so sa hot-pass gagamitin natin ang 150 na amperahe or wire speed, and then yung voltahe ay 18. Okay, so umpisa natin. Let's go. So bilisan lang natin mga kabakal, no? Bilisan lang natin yung travel natin. So ang wave natin dyan mga kabakal, babad-babad lang sa gilid. Babad sa gilid. So ganyan lang.
para pantay-pantay. And kung makita nyo, nag-iwan tayo ng kahit 2mm, 1mm sa gilid para guide yan mamaya sa ating capping, para hindi tayo maligaw, para alam natin kung saan tayo lalanding. So itong hot pass natin mamaya, pag ito ang ginamit natin sa capping, medyo malakas to para sa capping. Alright. Basta ganyan lang yung technique mga kabakal. Mag-iwan lang kayo ng kahit at least 1mm, 2mm sa gilid, para guide nyo yan sa capping, para makagawa kayo ng magandang bed. Okay, so sa mga kabakal nating nagsasabing ba't ang hina naman yan, so ito ay para sa baguhan mga kabakal. So pangit naman kung ang baguhan ay turuan mo agad ng malakas ay hindi niya makukontrol. Mas magandang magmumula muna sa mababa, tapos siya na lang bahala mag dagdag kapag nagamay niya na yung ating settings. Alright, so ito na yung ating hot pass mga kabakal. Okay, so i-cool down lang natin ng konti. Ngayon, kung makikita nyo, mayroong at least 1mm or 2mm sa gilid. So yan ang guide natin mamaya pag nag-execute tayo ng capping. Okay, so palamigin muna natin. Okay, so last capping na tayo mga kabakal. So kung mapapansin nyo, sobrang babaw ng ano natin, ng preparation para sa capping. Ngayon, kapag nag-capping tayo mga kabakal, ay sadyang babaan natin yung voltahe at saka amperahe. Yung hot pass malakas, pero yung capping babaan mo talaga yan mga kabakal, kasi medyo mainit na yung bakal. So kailangan babaan na natin yung ating voltahe at saka amperahe. Okay, ngayon dahil mababaw siya, ngayon ang weaving natin dyan ay bilisan lang natin. So ang gagamitin natin weaving dito mga kabakal ay hinto lang sa gilid, hinto lang sa gilid, hinto, 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 hinto lang sa gilid mga kabakal, para hindi tayo magkaroon ng undercut. Okay, so ang ating amperahe dyan ay 130 or 135. Okay, so gawin na lang natin 130, no? Yan. So kung nahihinaan kayo nyan, pwede nyo taasan. Andun yung ating voltahe, 17. Okay, 17 yung ating voltahe. Ngayon, tirahin na natin ito mga kabakal. Side to side lang tayo, hinto-hinto lang sa gilid. Okay, so bilisan na natin dahil masyadong puno na. Alright, so umpisa natin, let's go. Yan, babad lang sa gilid mga kabakal, tapos hinto tayo doon sa may kung saan yung guide natin. Hindi na ko sure kung malinaw to sa video, pero kung makita nyo lang yung movement ng wire, okay na yun. Huwag lang tayo babagal sa gitna dahil uumbok lalo. So okay itong voltahe at saka amperahe natin para sa 10mm. Kapag makapal yung ating plate, ay dagdag din tayo ng amperahe at saka voltahe natin. Makikita mo naman yung tunaw ng ating wire kung baon sa ating bakal eh. So wag masyadong malapit yung ano natin mga kabakal, no? Yung nozzle natin. Kasi ang tendency dyan, kapag sobrang lapit ng nozzle natin, mababarahan tayo. Yung mga spatter mapupunta dun sa nozzle, and then
malilimitahan yung pag-supply ng ating CO2. So yan ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng pinhole ang ating hinang. Dahil yung supply ng ating CO2 hindi complete yung paglabas niya dahil nakaharang yung mga spotter sa ating nozzle. So kaya kailangan medyo ilayo-layo natin ng halimbawa 15 mm, 14 mm. Huwag naman sobrang layo. So pangit naman yung supply ng ating wire kapag sobrang layo. So ganun lang, babad-babad lang sa gilid. Alright, so yan na yung ating capping. So kung nakikita nyo kanina yung hot pass natin ay maumbok na. So ang capping natin ay maumbok din yan mga kabakal kasi mababaw na yung ating preparation kanina. Okay, so baklasin na natin to para makita na natin ng buo. Okay, so ito na yung kinalabasan ng penetration natin. Masyadong malaki. So bali bawasan nyo na lang yung wire speed. Yan. And then ito na yung capping natin. Right, so masyadong maumbok dahil ang preparation natin kanina ay puno na. So kapag mga ganon, sa sunod, kapag kayo na gumawa, i-grind mo ng konti yon, yung gilid. Mo ng konti yung gilid para medyo lumalim. Okay. So puno na yung kanina. Kaya nagiging maumbok yung ating capping. Alright. So ayun, kahit hindi perfecto yung pagkagawa natin, ay at least alam nyo na kung saan kayo mag-a-adjust. Ayan, katulad yan, maumbok. Kapag mga ganyan, adjust kayo sa wire speed nyo, babaan nyo. Okay. Ang gamit nating MIG wire, mga kabakal, ay 1.0. Okay. Alright. Okay, so konting idea mga kabakal. At least alam nyo na kung ano yung kailangan na baguhin or i-adjust kapag kayo nang gumawa. Okay, so yun lang. Thank you and God bless.